Grabe mga ka-dreamers, nagbibiyak na nga pala si Namang Lando rito na mga kawayan na gagamitin sa pagpapabakod ko nga rito sa aking unang lote. Bale, palalagyan ko ng bakod mga ka-dreamers para naman kahit papaano ay magkaroon na nga ito ng privacy. At saka mas maganda naman talaga kapag may bakod ang iyong lote kasi mas napapansin mo kung gaano nga ba ito kalaki. Ako kasi mga ka-dreamers yung tipo ng tao na hindi na-appreciate nga yung laki ng lote kapag walang bakod. Sapagkat sa totoo lamang naliliitan ako kapag walang bakod ang lote. Ay dagdag pa nga napakarami din naman nating mga kapwa ka-dreamer na nagsuggest na ka-dreamer palagyan mo ng bakod ang iyong lote para mas maganda. Sa totoo lamang mga ka-dreamers, dati ko pa talaga ito nais palagyan ng bakod. Kaya naman after ko nga na mabili ang lote na ito tapos mapagawaan ng kubo ay nagpasimula na nga ako sa pagpapabakod noon. Subalit hindi na nga natuloy kaya naman ang nangyari ay bawat poste na lamang sa kantungan. Kaya naman kung inyo mapapansin mga ka-dreamers, itong aking 200 square meters ay mayroong 6 nga na poste. Hanggang dyan lang yung nagawa noon sapagkat nagbago na nga ang aking isip. Kasi ang akala ko nga mga ka-dreamers, dito ako makapagtatayo ng aking dream house. Pinaplano na kasi mga ka-dreamers yung bahay na aking ipatatayo pero hindi nga rito kundi doon sa aking bagong lote na binili na malapit sa kalsada. Nang tinanong ko kasi si mama kung saan nga ang gusto niya na magpabahay ay doon nga ang mas nais niya. Para kasi kay mama ay higit nga na mas maganda roon. Sapagkat ito nga ang aking unang lote na pinababakuran ngayon ay nasa 200 square meters ang layo sa main road. Kaya kung mapapansin ninyo mga ka-dreamers, yung dinaanan ko nga kanina ay medyo lubak-lubak bandang alas 9 na nga pala ng mga sandaling ito kaya naman bumili na ako ng merienda para sa mga nagtatrabaho at nanghiram na rin ako ng water jug sa restaurant. Nalimutan ko kasi mga ka-dreamers magdala nga ng inumin dito sa kubo. Kaya naman bumili na lamang ako ng tubig tapos hiniram itong water jug at bumili na rin ng yelo para mas malamig ang iinom. Bale dito nga pala sa bahaging ito mga ka-dreamers ilalagay nga ang pinto. Medyo pinalakihan ko na rin para kapag nakabili na ako ng 4 wheels ay kasya riyan. Kahapon ko pa pinlano na magpabakod nga sa kanila pero hindi pa pala ako nakabibili ng pako. Kaya naman habang nagyayas-yas pa nga sila roon ng kawayan at nagtitirik ng poste ay nagbili na rin muna ako. Tapos pagdaan ko rito mga ka-dreamers sa bahay, kararating lamang din ni mama galing sa palengke. Kasunod naman noon mga ka-dreamers ay dumating na nga pala yung paggagawain ko nga nitong aking bintana sa ikalawang kubo. Bali kinuha niya lamang sa ngayon ang sukat at babalik na lamang para magkabit. Pagkatapos naman noon ay bumalik na nga ako rito sa unang lote kung saan nga ako nagpapabakod. Dahil dalawa nga mga ka-dreamers ang nagagawa kaya naman medyo mabilis. Sapagkat nagsisimula na nga sila ngayon sa pagkakabit nga nitong bakod. Bali sa ngayon nga pala mga ka-dreamers, kung mapapansin ninyo ay napakadalang ko nga na makita sa video. Kasi nga sa mga sandaling ito ay ako rin lamang din ang nagvi-video. At baka nga may nakamimis na diyan sa akin kaya naman ayan gumawa na ako ng paraan para makita ninyo. Nagkunwari ako riyan na nagtatabas-tabas para kahit papaano kapag nakita ninyo ay may ginagawa. Abay mahirap na baka mapansin pa yan ng bashers na napakatamad ko naman at hindi ako tumutulong din. Sa totoo lamang mga ka-dreamers, wala ako riyang alam kaya nga kumuha na lamang ako ng manggagawa. Sa mga nagsasabi nga pala kung bakit kawayan lamang yung aking ipinabakod ay ito po kasi yung mas gusto baka ko. Nakalilimutan ninyo akin tong lote kaya naman ako yung masusunod. Feel ko kasi mga ka-dreamers kapag kawayan mas appropriate siya dun sa aking bamboo house. Kumbaga para sa akin mas malakas ang dating kapag kawayan ang aking ipinabakod dito sa kubo. Dami ko pa talagang sinasabi sa inyo pero ang totoo nanghihinayang ako sa gagastusin. May pupuntahan nga pala ako ng mga sandaling ito kaya naman hanggang dito lamang mga ka-dreamers ang aking na-videohan. Syempre sa susunod na update ko sa inyo ay ipakikita ko ang kabuuan. Ay hala hanggang dito na lamang muna. Bye-bye. Wow! 26,000! 9,000! 15,000! 83,100. O diba mga ka-dreamers, ganun lamang kadali kumita ng napakalaki rito kay PH MOBA. Kaya kung nais nyo rin kumita, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay yan sa comment section para ikaw ay manalo ng 500 pesos. Ipakikita ko sa inyo kung paano ako kumita ng malaki rito kay PH Mines. Ang madalas ko rito laruin mga ka-dreamers ay Super Ace. Ayan. Dito nga pala mga ka-dreamers kay Super Ace, pwede kang mag-bet ng 0.50 centavos hanggang 1,000 pesos. Pindutin nyo lamang itong bet, tapos piliin nyo lamang diyan kung magkano ang inyong itataya. Kapag nakataya na kayo mga ka-dreamers, spin nyo lamang. Yan, ganyan. Ayan na, scatter. Ayan, 10 spins dito ako kumikita ng napakalaki. Play. 600 pesos. Wow, 15,600. 6,000.
3,6. 2,4. Wow! 26,000. 9,000. 15,000. Ayan mga ka-dreamers, ito ang aking napanaluhan. Sa pagtaya ko ngayon, 83,100. O, diba? Ganun lamang kadali manalo rito kay PH Mines. Kaya kung nais nyo rin kumita, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay iyan sa comment section para manalo rin kayo ng 500 pesos.